Chapter 3, Crimson Paint. Kinabukasan, isang mamahaling matte black limousine ang huminto sa harap ng maliit at magulong art studio ni Viel. Napasilip siya sa bintana. Halos malaglag ang hawak niyang paintbrush nang makita ang sasakyan. Paglabas niya, agad siyang sinalubong ng isang lalaking nakaitim na suit. Miss Ashford, magalang nitong tanong. Oh, yes? Lord Lucian sent me. Ihahatid ko po kayo sa mansion. Napakurap si Viel. Lord? Hindi pa rin siya makapaniwala na totoo ang nangyari kagabi. Pero bago pa siya makapagbago ng isip, nakasakay na siya sa loob ng limousine. Habang paakyat ang sasakyan sa isang liblib na kalsada, lalo siyang kinakabahan. Makalipas ang ilang minuto, bumungad sa kanya ang isang napakalaking mansyon sa tuktok ng burol. Napapalibutan ito ng makapal na hamog at daan-daang pulang rosas. Parang diretsyong hinugot mula sa isang gothic romance movie. Wow, mahina niyang bulong. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan, agad niyang nakita si Lucian. Nakatayo ito sa harap ng pangunahing pintuan, para bang kanina pa siya hinihintay. Nakasuot ito ng simpleng itim na polo. Nakabukas ang unang 2 butones nito, bahagyang ipinapakita ang matipunong dibdib. Biglang uminit ang pisngi ni Viel, at bigla rin niyang sinaway ang sarili. Ano ba naman, Viel? Kontrolin mo ang imagination mo. You arrived. Muli niyang narinig ang malalim na boses ni Lucian. Malamig, kalma. Pero sa kung anong dahilan, parang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya tuwing naririnig niya iyon. Do I have a choice? Biro niya para mabawasan ang kaba. Bahagyang ngumiti si Lucian. At sa hindi malamang dahilan, mas lalo iyong nakakapagpabilis ng tibok ng puso niya. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Dinala siya ni Lucian sa isang napakalawak na library. Punong-puno ng lumang libro ang bawat dingding. Amoy mamahaling kahoy at lumang papel ang buong silid. Sa gitna nito ay nakahanda na ang mga bagong canvas at painting materials. Parang personal art studio na ginawa para sa kanya. I want you to paint me, Viel. Napatingin siya kay Lucian. Exactly how you see me in your dreams. Napalunok siya. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang tungkol sa mga panaginip niya. Pero bago pa siya makapagtanong, umupo na ito sa isang antigong upuan, malapit sa malaking bintana. Huminga ng malalim si Viel, at nagsimulang ihanda ang kanyang mga gamit. Habang lumilipas ang mga minuto, hindi niya maiwasang mapansin ang mga kakaiba kay Lucian. Napaka-perpekto nito. Masyadong perpekto. Ang balat nito ay parang inukit mula sa puting marmol, walang kahit anong bahid or imperfection. At habang pinagmamasdan niya ito, may napansin siya. Hindi ito kumukurap. Kahit minsan, parang hindi rin ito humihinga. Biglang kinilabutan si Viel. Hindi, siguro imagination ko lang. Ngunit habang iniisip niya iyon, muli niyang nahuli ang matinding titig ni Lucian. Diretso sa kanya. Parang binabasa nito ang bawat lihim na nakatago sa kanyang kaluluwa. Dahil sa sobrang kaba, nadulas ang hawak niyang palette knife. Napasinghap siya. Bahagyang nasugatan ang kanyang hintuturo. Agad lumitaw ang maliit na patak ng dugo. Matingkad, pula, at sa isang iglap, nagbago ang hangin sa loob ng silid. Nanlaki ang mga mata ni Viel. Kanina lang ay nakaupo si Lucian sa kabilang dulo ng kwarto. Ngayon, nasa harap na niya ito. Parang naglaho at muling lumitaw. Masyadong mabilis. Hindi iyon normal. Hahaw! Hindi niya natapos ang sasabihin. Mahigpit ngunit maingat na hinawakan ni Lucian ang kanyang kamay. Malamig. Napakalamig. Parang yelo. Ngunit ang mga mata nito, hindi na kulay abo. Dahan-dahang naging matingkad na pula ang mga iyon. Nakakatakot. Ngunit sa kakaibang paraan. Napakaganda. Parang hindi siya makalingon. Hindi siya makagalaw. Parang nakahipnotismo. Dahan-dahang itinaas ni Lucian ang nasugatan niyang daliri at bago pa siya makapag-react, marahan nitong dinilaan ang tumulong dugo. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga mata. Parang may kung anong gutom na pilit nitong kinokontrol. Tahimik ang buong silid. Tanging ang mabilis na tibok ng puso ni Viel ang maririnig. Pagkaraan ng ilang segundo, bumuntong hininga si Lucian. At ang kulay ng kanyang mga mata ay unti-unting bumalik sa dati. Ngunit hindi pa rin nito inaalis ang tingin kay Viel. Your blood, Viel. Mahina ngunit mabigat ang boses nito. Parang may nakatagong damdaming matagal ng kinimkim. It tastes like a masterpiece. Napalunok si Viel. At ang sumunod nitong sinabi ang tuluyang nagpayanig sa kanyang mundo. You have awakened a heart that has slept for over a century. Tumigil ang paghinga niya dahil sa sinabi ng lalaki mukhang totoo ang naiisip niya na hindi tao si Lucian Blackwood.